Sinabi ng aking kapatid na babae na ang aking mayamang doktor na kasintahan, ang kanyang anak ay binitag siya mga taon na ang nakalipas. Ngayon, nagmamakaawa siya sa akin na iligtas ang kanyang karera pagkatapos niyang magkamali sa isang operasyon, kahit na nag-aalok ng pabor kapalit nito. Ito ay tungkol sa aking kapatid na si Carol. Well, tatawagin ko siyang sa tunay niyang pangalan dahil wala nang paki. Walang mas magandang paraan para sabihin ito, pero inakit ni Carol ang aking kasintahan dahil sa palagay niya ay masyadong gwapo at mayaman para sa isang simpleng babae tulad ko. Iniisip niya na nararapat siya sa isang magandang tao, kaya inialok niya ang sarili niya at ang tanga ay pinakasalan siya. Mabuti para sa kanila dahil nakawala ako sa isang manloloko at nakahanap ng talagang nararapat sa akin. Makinig ka, ito ay magiging mahaba dahil bumabalik ito mula 15 taon na ang nakakalipas noong ako ay nasa kalagitnaan ng aking 20s. Ngayon ako ay 41, si Carol ay 6 na taon na mas bata sa akin at may ganap na magkaibang personalidad. Siya ang babae na nakakakuha ng pinakamaraming atensyon sa lahat ng mga pagtitipon ng pamilya at sosyal at siniguro niyang makuha ito mula pa noong aming pagkabata. Mas nakatuon siya sa pag-aayos ng sarili at pakikisalamuha sa mga kaibigan, walang duda. Siya ay maganda sa tinatawag na dead drop gorgeous at ipinagmamalaki niya ito. Wala siyang pinalalagpas na pagkakataon upang ipagyabang ang kanyang mababaw na kagandahan at hamakin ang iba na hindi umaabot sa kanyang pamantayan ng kagandahan tulad ko. Palaging kritikal siya sa aking pananamit at nilalait ang aking hindi masyadong palakaibigan na likas na katangian. Mas nakatuon ako sa akademya, kaya ako ay karaniwang nakikitang kasama ang aking mga libro at comics sa halip na maglagay ng makyup sa aking Barbie. Wala nga akong Barbie, si Carol at ako ay hindi kailanman nagkaroon ng malapit na ugnayan bilang magkapatid. Iniisip niya ang sarili niya bilang isang fashionista, habang ako ay isang simpleng babae. Well, tama siya sa ilang mga punto. Ako ay isang simpleng babae, walang arte, walang drama para sa pansin. Ako ay kalmado at mahinahon at gusto kong maging sa aking sariling espasyo. Maaga akong umalis ng bahay para magtapos ng high school at hindi ako makakaramdam ng higit pang ginhawa. Sino ang gustong manatili sa isang brat na entitled? Ang buhay ay naging masaya kasama ang aking abalang schedule sa medikal na paaralan. Bumibisita ako sa bahay tuwing bakasyon o sa spring break at palaging pinaikli ang aking paglagi. Naging maayos ang mga bagay sa pagitan namin ni Carol dahil minimal lang ang aming mga pagkikita. Umalis si Carol sa high school upang ipagpatuloy ang karera sa fashion. Pagkatapos ay iniwan niya ulit ang fashion school para sa karera sa pagmumodelo. Hanggang sa pinakahuling balita ko tungkol sa kanya, nakakuha siya ng 2 proyekto sa photoshoot para sa isang lokal na tatak ng damit sa loob ng 5 taon. Hindi ko alam kung matatawag bang matagumpay na karera sa pagmumodelo ang tinutukoy niya. Kung sa tingin mo ay masama ako, hintayin mo. Matapos kong umalis sa bahay, unti-unting nawala ang kapaitan sa pagitan namin ni Carol. Nagkikita kami 2 beses sa isang taon ng ilang araw. Wala siyang sapat na pagkakataon upang inisin ako, kaya ayos kami. Sa aking unang taon sa kolehiyo, nakilala ko si Smith, mas matanda siya sa akin. Nag-aaral siya para sa kanyang master's degree, habang ako ay nasa unang taon ng bachelor's degree. Bukod pa rito, mayroon siyang ilang taon ng karanasan bilang duty doctor. Nag-specialize siya bilang heart specialist, isa sa pinakarespetadong specialization. Upang maging mas maganda pa ang lahat, siya ay gwapo. Nagtuturo siya ng mga aralin sa circulatory system sa mga freshmen, upang kumita ng karagdagang pera at upang mapanatili ang kanyang kaalaman. Sikat siya dahil sa kanyang simpleng paraan ng pagtuturo, mas sikat sa mga babae dahil, alam mo, sino ang hindi gustong kumuha ng aralin mula sa isang blue-eyed, 6 foot negatibo 2, lean and well-built na upperclassman. Nag-aral din ako sa kanya at kalaunan ay nagsimula kaming mag-date. Sa aking huling taon sa kolehiyo, nag-propose siya sa akin pagkatapos ng 4 na taong pakikipag-date. Wala akong dahilan upang tumanggi. Siya ay nagtatrabaho na sa isang ospital noon. Tuwing bakasyon, kapag umuwi ako, nakita ni Mama ang singsing sa aking daliri at tinanong ako. Sa masasayang sandali ng mga selebrasyon,
Sinabi ko sa kanya ang lahat at siya ay tumalon sa tuwa dahil hindi karaniwan na magseryoso ako sa kahit sino. Si Smith ang unang lalaki na aking nakasama o naging karelasyon. Tinanong ni Mama ang mga detalye tungkol kay Smith dahil naramdaman niyang malapit na ang aming kasal. Madalas sabihin ni Carol na hindi ako makakahanap ng mabuting lalaki na magpapakasal sa akin. Ang ibig niyang sabihin ay mayaman at gwapo. Sa tuwing malalaman niyang may karelasyon ako, sasabihin niyang tatakbo ito palayo. Ang iyong relasyon ay hindi tatagal ng 1 linggo. Kaya nang malaman ni Carol tungkol kay Smith, nagniningning ang kanyang mga mata at nais niyang malaman pa ang tungkol sa kanya. Medyo hindi karaniwan para sa kanya na magpakita ng interes sa aking buhay dahil palaging napaka-boring nito. Tinanong ko siya kung bakit niya gustong malaman ang tungkol sa kanya. Sinabi niya na magiging parte siya ng pamilya, kaya dapat niyang makilala ito. Sinabi ni Mama na imbitahan ko siya sa hapunan sa bisperas ng bagong taon. Kalaunan, nalaman kong si Carol ang nagtanong kay Mama na imbitahan si Smith. Wala kaming plano para sa taong iyon, kaya pumayag si Smith na sumama. Pagdating namin sa bahay, sinalubong kami ni Carol. Medyo nakakagulat dahil si Carol ay palaging nasa party. Hindi siya nakikita sa bahay tuwing weekend. Sa bagong taon, palagi siyang wala para sa 1 linggong pagdiriwang kasama ang mga kaibigan, pero ngayong beses, nandito siya sa bahay. Nakakagulat, di ba? Pero hindi ako nag-alala. Wala akong pakialam sa buhay ng iba, umuwi ako kasama si Smith, at si Carol ay labis na humanga kay Smith. Ang una niyang sinabi ay, akala ko mayaman ka, pero guwapo ka rin pala. Ang kanyang mga flirtatious gestures ay sobrang halata. Nasa mukha ko na, pero hindi ko pinansin. Sigurado ako sa aking relasyon. Sa buong gabi, gumawa siya ng mga hakbang sa kanya, sa pamamagitan ng pagbigay ng papuri, paghipo sa kanyang mga braso, at hita ng walang dahilan, at pinilit na makipag-usap sa kanya. Umupo siya sa tabi niya sa hapagkainan. Tiningnan ko siya at ginawa niya ang isang cute na pout at sinabi, ikaw ay palaging kasama niya, ngayon ako naman. Tumawa ang lahat at inisip namin na ito ay isang biro. Sa panahon ng pag-uusap, nalaman niya na si Smith ay naglalakad pagkatapos ng hapunan. Pagkatapos ng hapunan, inalok niya si Smith ng paglibot sa paligid. Tumingin si Smith sa akin habang nakaupo ako doon na may seryosong mukha, hindi alam kung ano ang sasabihin. Sumagot si Smith ng isang awkward na, "Oo," at sila ay naglakad. Gabing iyon, habang nagmamaneho kami pauwi mula sa bahay ng aking mga magulang, tinanong ako ni Smith kung napansin ko kung paano siya nilalandi ni Carol. Tumawa ako at binaliwala ito. Sinasabing siya ay naghahanap ng atensyon. Akala ko hindi mababaw si Smith na mahulog sa mababaw na kagandahan, pero mali ako. Siya rin ay nahumaling sa kagandahan ni Carol at niloko ako sa unang pagkakataon na nakuha niya. Ilang buwan pagkatapos, mayroon akong huling taon na mga eksaminasyon. Tulad ng dati, binawasan ko ang aming mga hangout para makapokus sa aking pag-aaral. Sa huli, napansin kong binawasan din niya ang komunikasyon. Nang kinumpronta ko siya, sinabi niyang gusto niyang mag-focus ako sa aking finals. Abala ako masyado para magsuspetsa ng masama. Sa huling araw ng aking eksamen, tinanong ko siya kung maaari niyang sunduin ako sa kolehiyo. Sinabi niyang abala siya. Nang gabing iyon, tinawagan ko siya para alamin ang kanyang kalagayan at sinabi niyang nasa bahay siya, pero sobrang pagod na at handa ng matulog. Pumunta ako sa kanyang lugar upang sorpresahin siya, pero nakasara ito. Tinawagan ko siya ulit, pero hindi siya sumagot. Hinintay ko ang kanyang tawag kinabukasan, pero hindi siya tumawag. Walang hiya, tinawagan ko siya ulit at tinanong bakit siya nagsinungaling kagabi. Sinabi niyang nakalimutan niyang banggitin na natulog siya sa bahay ng isang kasamahan. Tanga ko na hindi ko ito binasa bilang isang senyales. Paano ko magagawa yun? Ito ang unang pagkakataon na may nangyaring ganito sa akin. Nagpatuloy ito ng 1 linggo hanggang bumalik ang aking katinuan. Tinanong ko siya ng direkta kung gusto niyang makipaghiwalay sa akin. Nag-alinlangan siya ng ilang segundo bago sumagot ng oo. Sinabi niyang hindi na niya ako mahal. Iyon na yun, ang huling pag-uusap na nagkaroon kami, hindi ko na tinanong kung ano, kailan, paano.
Ang pagkawasak ng puso ay palaging masakit at lalo na kapag walang dahilan. Iniwan niya ako na may pakiramdam ng kawalan ng tiwala sa sarili, pagdududa sa sarili at maraming hindi nasagot na mga tanong na hindi niya sinagot at hindi ko rin tinanong. Tumagal ng buwan at maraming bote ng single malt whiskey, pero sa huli naka-move on din ako. Natutuwa akong nakipaghiwalay siya pagkatapos ng aking finals. Kung hindi, magkakaroon pa ako ng 1 taon upang matapos ang medikal na paaralan. 7 buwan pagkatapos, nakatanggap ako ng tawag mula kay Carol at iniimbitahan ako para sa kanyang engagement. Binati ko siya at tinanong tungkol sa lalaki. Hindi niya sinabi ang pangalan at sinabing pumunta na lang sa party upang makilala siya. Masaya ako para sa kanya. Oo, medyo nalungkot ako na dapat ay ikakasal na ako noong panahon na iyon, pero ako ay single at nagpapagaling mula sa aking breakup. Sinubukan kong kalimutan ang aking miserableng buhay at dumalo sa engagement ng aking kapatid. Pagpasok ko pa lang, nakita ko ang karatula na nagsasabing Carol at Smith. Nanginig ako pero pinakalma ko ang sarili ko na baka ibang Smith ito. Pero nang pumasok ako, nakita ko ang 2 kaibigan ni Smith. Lumingon sila sa ibang direksyon nang makita ako. Tumibok ng mabilis ang puso ko habang papalapit sa podium kung saan nakaupo si Carol kasama ang kanyang fans. Nang makita ko si Smith na nakaakbay sa kanya, nanigas ako. Hindi ko alam ang gagawin. Tumayo lang ako doon na may luha sa mata. Ang sumunod kong natatandaan ay ang paghatak sa akin ni Mama sa isang sulok at sinabing magpakabait. Hiniling niyang huwag akong gumawa ng eksena at hayaan na lang silang maging masaya. Sinabi niyang walang nakakaalam ng aming nakaraan at gusto niyang manatili itong ganito. Sumigaw ako ng malakas at sinabi, alam mo ang lahat pero pinayagan mo pa rin ito. Si Carol ay isang bitch, lahat kayo ay masasama. Lahat kayo ay magkakasama sa pagkakasala. Nang oras na iyon, nakita ko si Carol na may nakakalokong ngiti. Ito ay parang 15 taon na ang nakalipas, ngunit naalala ko pa rin ang bawat salita niya ng malinaw. Iyon ang pinakahumiliating na sandali ng buhay ko. Sinabi niya, inisip mong makukuha mo ang lalaking ito, itinuro si Smith, maganda, matangkad, mayaman, at ikaw na napakasimple, walang paraan. Hindi mo siya karapat-dapat, nararapat ka sa isang simpleng tao tulad mo. Nakikita mo kung gaano kami kaganda magkasama at kung paano kami hinahangaan ng mga tao. O Diyos ko, napaka-cute na magkapareha, hindi ba? Lahat ay tatawa pag nakita kanilang katabi niya. Gusto kong sampalin siya pero pinigilan ako ni Mama at sinabing umalis na lang ako. Inisip niya na naroon ako para ihinto ang engagement. Sumisigaw siya sa akin, bakit ka pumunta rito? Wala ka bang respeto sa sarili? Sinabi ko, hindi ko alam na ang bitch na ito ay nakikipagtalik sa kanya. Kung alam ko, hindi ko ipapakita ang mukha ko dito. Itinanggi ni Carol na inimbitahan niya ako. Nagsinungaling siya kay Mama na hindi niya ako inimbita dahil masaktan ako, ngunit sadyang inimbita ako ni Carol upang ipahiya ako. Umalis ako sa lugar na umiiyak at humahagulhol, bumalik ang sakit ng breakup. Hindi sapat ang pagsasabing mahirap ito. Ito ang pinaka-traumatic na yugto ng buhay ko, ang pinakamababang punto, masasabi ko. Sa kabutihang palad, nagtapos ako ng maganda ang grado at nakapasok sa isang magandang ospital. Sa mga hectic na duty hours, halos wala akong oras para mag-isip ng kahit ano. Sinadya kong panatilihing abala ang sarili sa mga araw na off, nakapag-move on ako. Ilang taon ang lumipas, nakilala ko ang asawa ko sa trabaho. Siya ay isang board member ng chain ng ospital na pinagtatrabahuhan ko. Nag-date kami ng 4 na taon at nagpakasal. Ngayon, kami ay mapagmataas na magulang ng 2 anak. Fast forward to a week ago, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Sinagot ko ang tawag at ang taong nagsalita ay nagpakilala bilang si Carol. Kahit na narinig ko na ang pangalan niya, ilang segundo pa bago ko napagtanto na siya ang kapatid ko. P.S. Ilan sa mga pangalan ng pasyente ko ay Carol din. Tinanong ko siya kung bakit siya tumatawag. Nagpapasweet siya, nagtatanong tungkol sa buhay ko at lahat. Ang Carol na kilala ko ay hindi magsasayang ng 1 segundo sa akin nang walang dahilan. Sinabi ko, tigilan mo na ang kalokohan at sabihin mo na kung ano ang kailangan mo. Tumahimik siya ng ilang sandali at sinabi, actually, kailangan ko ng tulong.
Ang asawa kong si Smith ay nagkakaproblema. Ang isang pasyente ay nagkaroon ng allergy pagkatapos ng operasyon at maaaring tanggalin siya ng ospital. Sinabi ko, ano ang magagawa ko tungkol doon? Sinabi niya na si Smith ay nagtatrabaho sa isa sa mga ospital kung saan ang board member ay ang asawa ko, kaya maaaring iligtas siya ng asawa ko mula sa anumang malubhang parusa. Noon ay napatulala ako. Sinabi kong huwag na siyang tumawag muli at hindi kami tutulong sa kanila. Hindi ko alam na si Smith ay nagtatrabaho para sa parehong chain ng ospital na pinagtatrabahuhan ko. Nagtatrabaho siya sa ibang lokasyon. Tiningnan ko ang employee portal ng ospital at nakita ko si Smith, ngunit ang kasalukuyang status niya ay suspended. Gusto kong pag-usapan ito sa asawa ko, pero ayokong hukayin ang nakaraan ko, kaya hinayaan ko na lang. 2 araw na ang nakalipas, dumating si Mama sa pintuan ko. Pakiramdam ko ay nakakita ako ng multo. Pinutol ko ang ugnayan ko sa kanila mula noong engagement ni Carol. Niyakap ako ni Mama at umiyak, sinasabing masarap daw akong makita pagkatapos ng maraming taon. Ngunit alam kong ang tunay na motibo niya sa likod ng lahat ng sweetness ay para iligtas si Smith. Nasa bahay ang asawa ko noon. Narinig niya ang pakiusap ni Mama na tulungan ang kanyang mahal na manugang. Sinabi ng asawa ko na si Smith ay inakusahan ng medical negligence at may ongoing investigation laban sa kanya. Sinabi niyang wala siyang magagawa at kahit na maaari, hindi niya gagawin. Hindi niya ginagamit ang kanyang kapangyarihan para sa personal na benepisyo. Kumagat si Mama ng kanyang labi at umalis ng walang sinabi. Kahapon, bumalik ang asawa ko mula sa trabaho at sinabi niyang natapos na ang investigasyon kay Smith. Tatanggalin siya sa trabaho, ngunit ang asawa ko ay may kapangyarihan na pahintulutan siyang mapanatili ang kanyang medical license kapalit ng malaking multa. Sinabi niyang maaaring pakiusapan ang iba pang board members na maging malumanay kay Smith at huwag ipadala ang kanyang kaso sa state healthcare para sa karagdagang investigasyon. Ngayon, nasa isang mahirap na kalagayan ako. Dapat ko bang kalimutan ang aking kahihiyan at tulungan si Smith o dapat ko siyang pagbayarin sa kanyang mga kasalanan? Bilang isang doktor, alam ko kung gaano kahirap makakuha ng medical degree at ang pagkawala ng lisensya ay ang pinakamasamang bagay na maaaring mangyari sa isang doktor. Update 1, wala sanang dahilan upang i-post ito dito at humingi ng opinyon mula sa inyo. Ang ginawa ni Carol at ni Mama pagkatapos ng araw na iyon ay nagpapakita na hindi sila karapat-dapat ng anumang tulong. Sila ay mga narcissists. Si Carol at Mama ay patuloy na nag-aakusa sa akin sa social media. Hindi ko madalas ginagamit ang Facebook. Ngayong linggo, nang buksan ko ito, nakita kong natag ako sa ilang mga post ni Carol kung saan tinawag niya akong vindictive bitch dahil sa pag-frame sa kanyang asawa. Nagsulat siya ng mahabang post na nagsasabing nagsiselos ako sa kanya dahil si Smith ay iniwan ako at pinakasalan siya at ginagawa ko ang lahat ng ito upang maghiganti sa kanyang pagtataksil. Si Mama ay sumali rin at sinabing inabuso ko sila at pinutol ang ugnayan dahil hindi ko matanggap na si Smith ay pinakasalan si Carol. Ang extended family ay kumampi sa kanila at nagkomento na ang paghihiganti ko ay napakalayo na sa pag-aalis ng kabuhayan ni Smith, kahit si Smith ay nagkomento na ako ay delusional at hindi niya ako minahal o inalok ng kasal. Palaging mahal niya si Carol. Ano ba yan? Agad kong inuntag ang sarili ko at binlock sila. Sinabi ko sa asawa ko na huwag patawarin si Smith sa alinman sa mga akusasyon. Sa katunayan, dapat siyang parusahan ng todo sa bawat isa sa kanyang mga pagkakamali. Ngumiti sa akin ang asawa ko at sinabing hindi niya pa ako nakitang ganito kagalit kaya opisyal nang tinanggal si Smith sa ospital at ang kanyang kaso ay ipinadala sa State Healthcare Department para sa kanselasyon ng lisensya. Kaya magkakaroon ng bagong investigasyon ng gobyerno at kung mapatunayang nagkasala siya sa mga akusasyon ng ospital, mawawala ang kanyang lisensya at makukulong pa siya. Parang cherry on top ng cake yun. Mag-u-update ako habang umuusad ang sitwasyon. Sa ngayon, ini-enjoy ko ang drama kasama ang isang basket ng popcorn. Yum yum. Edit, maliit na paglilinaw. Hindi si Carol at Mama ang nagtag sa akin sa social media.
Ang nangyari ay may open account ako, kaya kahit sino ay maaaring magtag sa akin sa kanilang post. Hindi ko sila na-block noon dahil 15 taon na ang nakakaraan, hindi pa ako gumagamit ng social media. Ngayon, naka-block na sila sa social media at pati na rin sa buhay ko. Update 2, gaano ba kababa ang isang tao? Ngayon alam ko na. Pumunta si Smith sa aking lugar ng trabaho. Tulad ng sinabi ko, nagtatrabaho siya para sa parehong chain ng ospital pero sa ibang lokasyon. Nagkunwari siyang pasyente at pumasok sa aking opisina. Alam niyang walang paraan na makikipagkita ako sa kanya kung alam kong siya ang darating. Agad kong sinabi sa kanya na umalis. Sinabi niyang nagbayad siya ng fee para kumonsulta sa akin, kaya bilang doktor, dapat ko siyang gamutin. Tama. Pinakinggan ko ang kanyang mga problema. Habang ginagawa ito, mabilis kong binuksan ang voice recorder sa aking telepono. Ginawa ko ito upang hindi niya ako mapahamak muli. Masaya akong ginawa ko iyon. Nagkukunwari siyang may sakit, sinasabing may flu siya at lahat. Pinanatili kong profesional ang aking sarili at binigyan siya ng gamot ayon sa kanyang mga sintomas, pero ayaw niyang umalis at nagtanong ng mga walang kwentang tanong. Nagsimula siyang mag-flirt. Sinabi kong itigil niya iyon at umalis na. Sinabi niyang matagal na niyang gustong humingi ng tawad. Hindi niya intensyong saktan ako, pero natrap siya ng kapatid ko at pinilit siyang makipagtalik sa kanya. Tapos, kinailangan niyang pakasalan si Carol dahil sa pagbabanta. Sinabi ko sa kanya na itigil na ang pagsisinungaling dahil lahat ng sinasabi niya ay kalokohan. Pwede ko na sanang tawagin ang security, pero nasiyahan ako sa kanyang desperasyon. Ang paghihiganti ay matamis, sinasabi ko sa inyo. Pinakinggan ko siya ng may ngiti. Sinabi niya, alam kong mahal mo pa rin ako, kaya nasasaktan ka at gusto mong maghiganti. Sa totoo lang, mahal pa rin kita. Pinagsisisihan kong pinakasalan ko si Carol. Kung pwede mong kumbinsihin ang asawa mo na iligtas ako sa kulungan, ipapangako kong iiwan ko si Carol at magiging karelasyon kita. Hindi mo kailangan iwan ang asawa mo, pwede tayong magtago. Ang kapal ng mukha ng taong ito. Natawa ako at tinawag ang security para paalisin siya. Hindi niya alam na ne-record ko siya. Ang pagkadismaya sa kanyang mukha ay napakasarap. Akala niyang napaniwala niya ako, haha, nag-text ako kay Carol at gustong ipadala ang recordings ng kanyang mababang uri na asawa. Sinabi ko, ang loser mong asawa ay bumisita sa aking klinika na nagpapanggap na pasyente. Sinabi niya, alam ko, ikinukwento niya sa akin ang lahat. Alam din naming mahal mo pa rin siya. Pwede ko siyang patulugin sa iyo ng isang gabi kung ililigtas mo ang kanyang lisensya at iwasan ang kulungan. Ang sagot niya ay nagpatulala sa akin. Walang silbi ang makipag-usap pa sa kanya. Magkasama sila sa maruming laro na ito. Sinabi ko sa asawa ko ang lahat at siya ay nagulat. Sinabi niyang pwede naming idemanda sila sa pag-aalok ng suhol, pero mabubuhay ang aking nakaraan. Sinabi ko, hayaan siyang harapin ang isa-isang kaso, pero gagawin ko ang bahagi ko upang makapaghiganti. Inad ko sina Carol, Smith, Mama at iba pang kamag-anak sa Facebook. Tinanggap nila Carol at Smith kaagad. Siguro naisip nilang ito ay senyales na magbabago ako. Pagkatapos, nagsulat ako ng mahabang post tungkol sa kung paano sinusubukan ni Carol, Smith at Mama na manipulahin ako para tulungan si Smith na makaiwas sa kulungan. Inattach ko ang screenshot ng pag-uusap namin ni Carol. Ginawa ko ring video ang voice recordings na may larawan ni Smith at Carol na may background voice at in-upload ito. Pumutok ang post na iyon sa mga komento. Blinok ko sina Carol, Smith at Mama dahil alam kong gaganti sila. Ang extended family at mga kamag-anak ay nagpahayag ng kanilang pagkasuklam kay Carol sa pag-aalok na patulugin si Smith sa akin upang makaiwas sa kanyang kapabayaan. Sinubukan ni Carol at Mama na makipag-ugnayan sa akin, pero blinok ko ang kanilang mga tawag at mensahe. Ginugol ko ang buong araw kahapon at ngayon sa pagbabasa ng mga komento sa post ang mga tao ay nag-next level sa pag-troll kina Carol at Smith. Ang weekend ko ay hindi maaaring maging mas mahusay pa.